Praise the Lord, salamat sa Panginoon na ako ang binigay sa Panginoon sa akin ngayon. Ako ang magdala sa Word of God. Thank you po. So, ito lang po yung start yung ginawa ko ngayon. At ako Ginoo naman nga dili kay ko ay mo pa explain sa Tagalog. Gikalipay na ko og dako di sa Ginoo. Ngayon first time nagdala sa Word of God dito sa downloads ko. Ang todo ko ngayon mga kapatid dito, living by faith at sa Bisaya pa pagkinabuhi sa pagtuo at sa Tagalog pa namumuhay sa pananampalataya. Ito po ang title ko po. So, mga kapatid, sa hindi pa ako mag-start, hingi po ako ng pamanin sa Panginoon. Mag-prepare po muna tayo. Ama na mga Diyos, salamat kay Ginoo sa kabuntagon, Lord. Salamat kay sa mga buhay namo, Lord. Salamat, Lord, na palagi kang sumasama sa bawat isa sa amin. Kahit may kahinaan at saka may kakulangan kami sa bawat isa namin. Salamat, Lord, na ikaw palagi nandyan sa puso namin at sa isip namin. Thank you, Father God. Lord, nandito na po ako awat po sa opportunity sa akin ibinigay sa mga kapatid ko, Father God, na ako ang magdala yung turo, Father God. Ako magpasalamat ko, Father God. Pero, Father God, kailangan ako maghingi sa iyo. Dahil alam ko, Father God, na wala akong alam. Apan sa totoo lang, nandiyan ka. Ikaw na Diyos ang magbigay ng kaalaman sa akin. Ikaw na Diyos magbigay ng tamang explanation sa bawat isa. At saka ikaw, Panginoon, magbigay ng tamang kaalaman na maintindihan nila po ang sinasabi ko. Na pinasahi, Lord, na nandiyan sa kanilang puso, Father God. Father God, alam mo, Lord, dito sa isip, sa puso ko, at nakikita mo na yan. Kasi ikaw ang nagsasabi, alam mo na, nakikita na ang mga puso sa bawat isa sa amin. So, Father God, dito po kami sa aming pagsasamba sa iyo, Father God. Father God, naniwala ako, Father God. Na ikaw nakikita, ikaw nakarinig. Sabi ko ba, 2 o 3, nandyan ka sa tabi. Kung kami magasampit sa mong pulong, magadayga. Thank you, Lord. So, kintanan, Father God, ako gilingi ampo di kanimo, pasalamatan. Lord, kintanan, in the name of Jesus, in Jesus' name, amen. Amen. So, muli po, God is more than able. God is good. All the Amen. time. All the time. God is good. Sige po. So, yung tema ko, yung title ko sinasabi sa inyo, Living by Faith. O sa Bisaya, magkinabuhi sa pagtuo. Sa Tagalog, namumuhay sa pananampalataya. Yung heading natin ito po, sinasabi sa makikita natin sa 1 Juan, Kapitulo 5, verse 4. Siguro makikita niyo. Nabasa ko to. Ang sabi pa niya dito sa 1 Juan, verse 5, saka Kapitulo 5, verse 4. Sabi pa niya dito, kaya ang ilhanan nga gihigugman nato ang Dios, mao nga gituman nato ang ihang mga sugo.
og dili lisod nato nga iyang mga sugo, og dili lisod. Tumanon ang iyang mga sugo kay ang tanang anak sa Dios makabaton sa kalibutan ug gidaog nato ang kalibutan pinaagi sa atong pagtuo. So, kung mga anak tayo sa Diyos, yung sinasabi pa nila dito, mga anak tayo sa Diyos. So, dapat kung matalo na natin, di ba, ang mundo. Dahil sa ano? Dahil sa ating namumuhay sa panahon. Dahil dahil kinabuhi nato ang pagtuo. In the living by faith. So, mga kapatid, yun lang po ang ating team. Pero yung sinasabi dito, unsa man ang kahulugan sa pagtuo? Sa Tagalog pa, ano ang kahulugan sa pananampalataya? Sabi pa. At ito naman ang sinasabi. Ang pagtuo dunay maayong buhat o bunga. Sa Tagalog pa, ang pananampalataya ay may mabuting gawa o bunga. Amen. Sa Virgilio. Nawala po kayo, Sir ay Pastor. Nawala ka. Okay, mukhang nawala po ata ang ating Pastor Virgilio. Mukhang nagkaroon po ata ng problema sa signal. Yeah. Makakapasok pa po ba, Ate Cecil? Bukas, wait lang po, konti lang. Okay, pagpalain po ang Panginoon. Hallelujah. Habang po wala si Pastor Virgilio, ang binigay niya pong verse ay mula po sa unang Juan 5:4. Sabi po dyan sa verse, sapagkat napagtatagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito man po sa isang version, sapagkat ang lahat ng anak ng Diyos ay nagtatagumpay laban sa sanlibutan at ang ating tagumpay ay nakasalalay sa ating pananampalataya.
Makita po talaga natin dyan na talagang nakasalalay ang tagumpay sa ating pananampalataya. Amen po. Kasi kung wala tayong pananampalatayang kinakapitan, saan po kaya tayo malulugar, mga minamahal? Malamang po, pumigay na lang po tayo. Malamang po, wala na tayo. Po, sa dami ng intindihin natin sa buhay, kung wala tayong pananampalatayang kinakapitan, hindi po natin mararanasan yung tagumpay na mayroon tayo. Kasi po yung pananampalataya, ito po yung ating sandata sa ating mga buhay upang magtagumpay. Ito po yung dala-dala natin sa buhay natin, mga minamahal. Ito yung ating sandata na magagamit natin sa atin pong pananampalataya. Kasi tunay na tayo ay magiging panalo sa pananalig sa ating pong Diyos na buhay. Okay? Makikita po natin dyan kung bakit po tayo magiging panalo sa ating mga buhay. Una po, tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Anak po ba tayo ng ating Panginoon? Amen. Amen. Tayo pong lahat ay anak ng Diyos. Kasi po, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoon ay anak na po ng ating Diyos na buhay. Kasi po, tayo ay binigyan ng panibagong buhay ng Diyos. Po, tayo po ay binigyan ng panibagong pag-asa ng Panginoon. Tayo ay binigyan ng panibagong pagkatao ng ating Diyos na buhay. Kasi sino ba tayo nung nakaraan? At sino po ba tayo ngayon sa hinaharap? Di po ba? Magkaiba na po yung buhay natin noon at saka ngayon. Kaya po tayo ay binigyan ng bagong buhay ng Diyos at tayo ay naging anak ng Panginoon. Nagbibigay po sa atin ng lakas sa lahat ng laban po natin sa ating buhay. Dalawa, mayroon po tayong laban sa sanlibutan. Lahat po tayo may laban. Lahat po tayo may kanya-kanyang laban na hinaharap. Sumisimbolo po yung laban na ito sa pamamagitan ng mga problema natin sa buhay, yung mga tukso natin, yung mga nagagawa natin mga pagkakamali. Yan po yung mga laban natin sa buhay eh. Hindi lang naman po yung problema na kinaharap natin pinansyal, espiritual, po, o physical. Kung hindi, meron din tayong mga pagkakamali na hinaharap sa buhay na talaga naman pong lumalapit tayo sa ating Panginoon para ihingi po natin ng gabay yung ating sarili para mapagtagumpayan natin yung ating pong pananampalataya. Kasi pag sinabing living by faith, no po, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Amen. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Kasi ito yung pagkain natin sa pang-araw-araw, yung salita ng Panginoon na nagiging instrument para palakasin tayo. Kasi ang pananampalataya, ang susi ng ating pong tagumpay sa ating mga buhay. Hindi po yaman ang susi po. Hindi po kayamanan, hindi po talino, yung pong susi sa ating tagumpay kung hindi yung paniniwala natin sa ating Panginoon. Kasi kung hindi tayo naniniwala sa Diyos, sa lahat ng sitwasyon na mayroon tayo, baka po bumigay na lang tayo. Kasi faith means holding on to God's promises. Naniniwala po ba tayo sa mga promise ng ating Panginoon? So, kung naniniwala tayo sa promise ng ating Panginoon, magiging magandang resulta po ito sa atin pong mga buhay. Lesson po na susunod natin, tayo po ay may buhay na panalo sa pamamagitan ni Kristo. Panalo po ba yung buhay natin kapag may Kristo? Amen? Yung mga estudyante, naiisip nilang panalo sila sa tagumpay kapag mayroon silang mga medalya na hinahawakan at mga certificate. Tayo, panalo tayo
Kasi meron po tayong Kristo. Amen. May Kristo po tayo sa buhay. Yung tunay na tagumpay ay hindi lang sa panlabas na mayroon tayo. Mayroon tayong magandang career, mayroon tayong magandang buhay, nakakaangat tayo. Kung hindi, ang panalo natin ay yung talagang mayroon tayong tunay na Kristo. Okay, nandito na po ang ating Pastor Virgilio. Pastor, pasensya na. Medyo nagkaroon lang po ng konting exhortation. Pwede na po kayong pumasok. Okay. Okay. Pastor Virgilio. Nandiyan na po siya, si Tessie. Po, Ang po, pasok lang po. sorry po, nawawala po. Po, naiintindihan po namin. Mag-transfer muna ako, magbalhin ako, maghanap ako ng booting signal. Nawala naman. Sige po. Okay na po. Hello po. Narinig ba niyo? Narinig niyo ako po? Yes po, Pastor. Okay na po. Okay na po. Off mo lang po yung kamupas. Na-transfer ba ako? Sa ano? Kasi nawala ng signal. Kaya, Tuloy po. nangyari sa unuhan, di ba? Verse 5 to 4. Yung pa nito, sapagkat di po. Ako na yun. Sige, sugat. Praise the Lord. So, padayon lang po tayo. So, yung sacrifice, ito na sacrifice po, di ba? Sa paglahad natin sa sa Juan 1 verse 5 to 4. So, ito ang sabi niya. Kasaysayan po. Ito po, sahin ko. Sa Tagalog pa, kay gipildi sa Bisaya pa, kay gipildi sa matag anak sa Dios. Tungod sa Basahin. Kaya gipildi sa matag anak sa Dios ang kalibutan. Gipildi niya kini pinaagi sa pagtuo. So, yun ito po. Napindi na natalo natin po ang mundo dahil sa paniniwala, sa bawat isa. Yun po ang mga hiding ginagawa natin. So, dito po tayo sa yung pagtalo natin sa mundo dahil tayo po sa mga tao, dahil sa pamumuhay sa pananampalataya sa bawat isa sa atin. Natalo ang mundo, sabi pa kay Jesus. Taluhin natin ang mundo. So, yun po itong hiding po. Tsaka, itong tanong. Kung saan man ang kahulugan sa pagtuo, ano ang kahulugan sa pananampalataya? Ako po. Narinig po? Yes po, Pastor. Yes po. Diba yung buhay? Opo. So, ganun po. Ang kahulugan sa Tagalog pa, ano ang kahulugan sa sumampalataya? Kaya ito ang ginagawa sa anong bang pasampalataya? Ang pagtudo ay maayong buhat o bunga. Sabi pa, ang panampalataya ay may mabuting gawa o bunga. So, anong mga bunga dapat? Ano ang gawa ang ibig sabihin natin? Yung gawa,
Parang example natin po sa Hebrewanon 11, verse 5. Ang sakripisyo, no? Ang sacrifice ni Abel. No, nasakripisyo si Abel. Anong sakripisyo ni Abel? Yung sinusugo sila si Cain. Sabi pa sa Panginoon, ay maghalat kayo ng bata. At saka, yung si Cain, naghalat, siyempre yung mga bunga. Mga bunga ng maputas. So nakikita yun, anong aral dyan? Yun si Abel, nakikita natin niya, siya ay sumusunod. Sumusunod sa turo sa Panginoon. Dahil si Abel, makikita siya si Abel, na namumuhay siya sa papanapalataya. Nakikita natin si Abel, yung totoong-totoo niya, may pananampalataya po si Abel. So nakikita yun. At saka nakikita sa Panginoon. At saka sa pagkita ng Panginoon, parang masaya sa kanya. Diba? Sika si Abel, kahit patay na si Abel, no? Ang kanyang pananampalataya, nandiyan pa rin. Amen ba, mga kapatid? Pero para sa akin, ito ay sacrifice. Sakripisyo. Para sa akin, no, parang i-confirm ko dito po sa Kidapawan City, sa Kidapawan. Yung ginagawang sakripisyo ni Abel, ginagawa niyang tama, nag-sacrifice si Abel. Para lang makikita sa Panginoon. Para lang yung Panginoon, magmasaya sa kanyang ginagawa. Nangatama ginagawa. Dito sa Kidapawan, para ako naman ang natamaan ito. Kasi para sa akin, every Sunday magsisimba, tama na sa akin. Every Thursday mag-pre-cottage kami, tama na sa akin. Every morning, magpasalamat ako sa Panginoon. Hanggat pagtulog ako, mag-pray ako kay Lord. Hanggat pagkain, magpasalamat ako sa Panginoon. Hanggat magpunta ako, saan dyan pumunta, mag-pray ako kay Lord. Akala ko, yun, tama na to. Tama na, Lord. Hindi na ito, tama. Praise the Lord. Ako, kahapon, si Pastora Luisa po, nabibili sa Pastora, hindi pa yun tama. Taas ang sakripisyo ginagawa ko dito sa Kidapawan. Ito naman, ang sakripisyo ko dito ginagawa. Para pang, hindi pa yung, hindi pa sa, kaya gawin mo, parang lumalago kayo. Nabisa po sa sinabi, Pastora, gawin mo. At saka gagawin mo ang pagpakatotoo. So, paniwala sa at gawin mo ang pagpakatotoo at saka gawin mo ang magkumbaba na totoo pagkumbaba. Nabilis talaga ako kapag sinasabi ko. So, yun lang nangyayari sa akin. Itong turo ko, ako naman ang tama. Turo. Kidapawan, Kidapawan, simbahan ito. Dito natin. Totoo lang. Ang daming dapat gawin ko dito. Pero sa the living by faith, ikinabuhi nato ang Ginoo. Diri sa atong kasingkas sa una-una, makikita yun. Sabi pa ni Pastora, useless lang ang magpaniwala at saka wala sa Lord. Useless lang may tayo, pero wala namang paniniwala. Ito, patay ang buhat, tay pagtuo. Patay ang pagtuo, kung wala sa tay, buhat. So dapat sa duha, nandyan yung dalawa. Hindi lang, Lord, totoo naman yun. Lord, pray naman ako. Lord, lagi naman ako nag-pray sa bahay. Ngayong lahat ng mga membro dito sa Kidapawan, magsisimba at makakilala sa iyo, Panginoon. Yun ang ginagawa ko. Ang gusto ko, Lord, ikaw na ang bahala sa kila, Lord. Dalhin mo dito sa simbahan sila, Lord. No. Lord, ikaw na, parang si Lord, parang, nutusan ko eh. Ngayon, Lord, ikaw na. Hindi na pala yung tama para sa akin.
tamang gawin. Yun lang. Kasi yung pastoral, pupuntahan mo yung sa bahay at kumustahin mo sila. Yung sakripisyo, yung ginagawa mo para makikita sa Diyos ang ating totoong pagpaniwala natin sa Panginoon. Ito yung Pastor Pas, salamat po Pas, no. Yan lang po yung mga turo mo yung sinasabi sa akin. Saka parang sa aking sarili na. Nako, akala ko tama na ako. At tama na ako, mas comfortable na ako, hindi ako makasama sa downwatch. Minsan lang makapasama sa downwatch. Totoo naman, hindi ako makasama sa downwatch kasi yung may duty ako. Thursday, Friday, wala ako, makauwi ako. Morning na sa Saturday, ganun. Kasi hindi lang ko makasama. Pero para sa akin, it's na yun, tama na yun. No? Si Lord na nakikita dyan. No? Si Lord ang nakakalam dyan. Pero hindi pala. Yung buhay ni Abel, tingnan natin yung buhay ni Abel. Grabe ang sakripisyo ni Abel ito. Ginagawa niya ang tama sa mga utos sa Panginoon. Ginagawa niya. Tapos nakikita sa Panginoon ang tama ang ginagawa ni Abel. Hanggat patay na si Abel. Nandiyan pa rin ang salita ni Abel. No? Dahil i-appreciate sa Ginoo, dahil sa kanya, sa pagsakripisyo ni Abel. Dahil si Abel, namumuhay sa pananampalataya. Amen ba mga kapatid? Sana maintindihan po niyo ako po. Yan lang po. Tsaka yung may testimony pa, no? Nga parang makikita natin na parang tama yung nung testimony na yung parang testimony na na sinasabing testimony niya dahil sa iyang pananampalataya. Sabi pa niya dito. Hebrehanon verse 5. Hebrehanon verse 5, Hebrehanon verse 11 to 4. Sabi niya sa 4, ito. Hebrehanon verse, Hebrehanon, sa testimony nito po, sa 11 to 5, ang kasaysayan po ito ni Enoch, sabi pa nito, tungod sa pagto, wala mamatay si Enoch, gidala siya ngadto sa kahitasan, wala siya hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Nagaingon ang kasulatan nga sa wala pa nakuha si Enoch, nakahimut-an siya sa Dios. Ano ba yun? Sa hindi pa si Enoch nakukuha. Bakit kinukuha si Enoch? Bakit hindi siya patay nakukuha siya? Dahil ang Panginoon nakapahimuot siya, dahil ang Panginoon nagmasaya sa kanya sa nakakita sa ginagawa ni Enoch. So kinukuha si Enoch. Praise the Lord. Sana naman ako ganon. Hallelujah po. Kukuhain din ang Panginoon nagmasaya. Nakakita sa ginagawa ni Enoch. So parang yung testimony yun eh. Sa about sa kay Enoch. So nakikita niya natin. Makikita natin yun. Dito sa banal na kasulatan. So parang may anong turo diyan? Anong sabihin na turo? Dahil si Enoch nakikita sa Panginoon na may pananampalataya, namumuhay sa pananampalataya si Enoch. Living by faith, di ba? Nagkinabuhi siya sa pagtuo. So nakita sa Panginoon. Diba? So yung sinasabi sa salita pa dito, yung sinasabi na yung pagbabalik sa Panginoon, yung pag-judgment sa Panginoon, bubalik siya rin pagkukum sa mga buhay. Yung si Enoch, proud kayong mas proud ako kay Enoch dahil sa pag-capture ni Enoch, buhay pa siya. Hindi siya napapatay. Dahil nakikita sa Panginoon ang kanyang panampalataya. Yung sana naman, pero hindi pa man natin alam kung ano ang mga plano sa Panginoon. Yung sabi sa Amos, you prepare me for God. Dapat lang po tayo, preparado lang sa mga ganyan. So, yun lang ang ibig sabihin. Siguro kayo na makakaalam dyan kung ano pang sa pag-atik-awin ninyo. At saka ito naman ang sinasalita sa Panginoon. Dito naman po tayo sa pagpatutuo. Ito naman dito sa
pagka mainantuson, kanang, yun, grabe, ano yung sa Tagalog yung pagpakaantuson? Pagtitiis, gano'n. Magtitiis, pagtitiis. Pagtiis tayo sa sa pagsulay, sa pagsubok. Titiis tayo sa grabe yung mga pagsubok dito sa yun ganun. Yun ang ating i-confirm po natin ito about sa Mateo dito tumakutlo sa makikita natin sa Mateo 22. Sabi pa niya, dumating ka mo sa duntang ka mo sa tanan tungod kanako apan maluwas ang mulahutay hantod sa katapusan. Pagka may nantuson, so pagtitiis, sa totoo lang dito sa Kidapawan, grabing paglutos dito, no? Parang siguro kung nandito lang kayo, makikita ninyo dito sa Kidapawan kung ano ang grabing pero ang sinasabi ko lang sa Panginoon, basta magkinabuhi lang sa pagtuo, the living by faith, na mamumuhay sa panampalataya. Yun lang, Brother God, kahit anong mga pagsubok, kahit mga pagsulay sa kinabuhi, lumalaban lang po tayo. Dito sa akin, maraming mga pagsubok, maraming mga pagsulay sa buhay. Pero tinitiis ko. Nag-antos ko. So sa akin, si Lord na lang po nakikita sa akin. Si Lord ang nakakita sa puso ko, sa isip ko, kung ano ba ako. So, siguro, si Lord, hindi naman sabihin, hanggat ngayon nakarinig naman ng Panginoon sa akin. Nakabalo na sa ako. Kung sa bawat isa sa atin, nakikita naman tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Nakikita na po tayo sa Panginoon. So, ang pagkatotoo nagatagag na sa pagpanabot, yung paniwala natin, nagagikan po sa pagpanabot, nagagikan sa ating alam, di ba? Yung paniwala natin. So, may paniwala po tayo, no? Ang pananampalataya nagagaling sa panabot, nagaling sa isip yun, gano'n. Nanggaling sa isip. So, analyze lang yan, no? Nakasabot naman ko sa imong Lord. Nakikita naman ko ni Lord, no? Tungod sa isip na to. Yun lang ang totoong paniwala natin. Yun lang totoo yung paniwala. So yung sinasabi sa sa pagtaho ng pagtalad, yung pagtahod, yung pagsunod, no? Pagpakatotoong pagsunod diyan sa Panginoon. Yung totoong sumusunod diyan sa Panginoon. Atin makikita yun mga kapatid sa Hebrehanon. Saka yung sabi pa to sa Hebrehanon City, sabi pa niya po sa Hebrehanon 7, sabi pa niya po dito. Ito po ang sinasabi niya sa 7. Tungod sa pagtuo namati sinuwi sa mga pasidaan sa Dios, may tungod sa mga butang nga umabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios og nagbuhat siya pag-arka ug maoy nakaluwas kaniya og sa iyang pamilya. Sabi pa niya dito, nining bagiha gihukman niya ang saad, ang tibuok kalibutan, ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagpagkamatarong pinagis sa iyang pagtuo. Anong turo dito sa kay Noe? Diba? Tinuturuan siya, maggawa ka ng arka dahil
may mga katalagman, may mga pasidaan ang Panginoon. Pero bisan si Noe, hindi niya nakikita, hindi na alam, sumusunod pa rin si Noe. No? Yun ang tamang panumuhay ng pananampalataya ni Noe. Na sumusunod siya. Kahit sino may pananampalataya siya, na tumulmay na alam niya na totoo nga may Panginoon. At ang nag-alam ni Noe na totoo nga ang Panginoon ang nag-autos sa kanya. Kahit hindi pa niya alam, gumagawa pa rin si Noe. So, anong nangyari sa kay Noe? No. Sa sumusunod si Noe, gumagawa siya. Sumusunod siya sa utos. Dahil si Noe nakikita na namumuhay siya sa pananampalataya. Si Noe nakikita natin ngayon mga kapatid. Aral natin sa about sa kay Noe. Gumagawa siya sa arka. Tapos, direct to point lang tayo po. Ito natin. Si Noe po. Sa kay Noe. Nakikita siya sa Panginoon. Dito pa sa lalas. Nadawat ni Noe gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Nadawat ni Noe po ang pagkamaayo sa buhay niya dahil sa kanyang pananampalataya. Nabigyan siya ng award sa Panginoon. Binigyan siya ng award sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. So, yun sa aking buhay. Ito naman po. I-explain ko ito sa buhay ko. Ako naniwala ako na yung sinasabi sa Hebreano, yung sinasabi sa Hebreano 13 verse 8, sabi pa niya dyan nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Si Kristo Jesus gihanggat because sinugdan hanggang ngayon, nandiyan si Jesus Christ. Walang kaibahan ni Jesus Christ. Palagi tayong nakikita. Saka palagi tayong gina-question ni Lord. Palagi tayo na yung gawa, yung dapat gawin mo, yung dapat yun. Yun din sa isip ko, Lord, palagi naman ako nasaktan sa mga salita, no. Palagi naman ako natamaan. Ayaw ko na siguro, no. Ayaw ko na, Lord. Pero may commitment na po ako sa Panginoon. Yung commitment sa Panginoon, Lord, sumusunod na ako sa iyo. Pero sana naman, Lord, sa mga panahon, sa mga pagsubok sa buhay, hindi na ako magsabi na ako ang gunit sa mga Ginoo. Kundi, Lord, ako ang gunit sa iyo. Kung mugunit ko ni mo, Lord, makabuhi ko sa mga Ginoo. So, buhat, Lord, guniti ko sa mga panahon, sa mga pagsubay, panahon sa mga kasakitan, panahon sa mga kalisdanan, panahon sa kapaitan. Ang ginagawa ko. Dahil alam ni Lord sa buhay ko na may kahinaan ako, may kakulangan ako sa buhay. At dahil alam si Lord sa akin na ako ay hindi perfecto. No? Hindi ko perfect. No? Yun lang po sa akin, maraming na nakikita ko sa kamalian sa buhay ko. Dahil sa kakulangan po. Dahil sa yung pagkinabuhi ako sa pagtuo sa Ginoo. Dahil sa pamumuhay ko sa pananampalataya sa Panginoon. The living by faith, makikita ko sa buhay ko. Lord, bakit ito ang ginagawa ko? Dahil ako ang tinuturuan nito, hindi po kayo. So ako lang sinasabi po sa inyo po, akong tinuturuan nito po. Ako po ang natamaan nitong sinasabi ko. Tapos marami pa akong na nakikita sa buhay ko. Saka yung sinasabi nila, Jesus Christ is coming king, diba? Sabi mo, magbabalik ka, di ba? Totoo naman yun, sabi sa banal na kasulatan. Jesus Christ is coming, is King. Yung sinabi, Jesus Christ is Savior. Jesus Christ is Healer. Jesus Christ is Baptizer. Yun sa apat na pagpadayag sa buhay ng Diyos, yun po na-remind ko, Lord, yun
Ikaw na po ang sa lahat, Lord. Ikaw na po ang nakakilala sa lahat, Lord. At naniwala ako, Panginoon, nga tututunto nang diyan ka. Tututuo nga mababalik ka dito sa mundo. Dahil nakikita ko. Dahil nakikita ko. Ano nakikita ko? Yung mga imposible na hindi imposible. Pag mapunta maghangad, ano ba yun? Pag matanaw ako sa langit, yung sa langit, kalangitan, makikita ko yung mga bituon, mga bulan, magtatanong ko, Lord, sinong nagawa nitong bulan? At saka dito naman sa lupa, sinong nagawa sa lupa? Sinong nagawa yung mga hangin nagbigay ng buhay namin? Sino ang lahat nagbigay sa amin? At saka nakikita ko yung sinasabi ng Panginoon, ang lahat dito sa mundo, sabi ko, ibinigay ko na sa iyo. Yung mga panalangin, ibinigay ko na sa iyo. Totoong-totoo naman yung binigay panalangin sa Panginoon, yung panalangin binigay sa atin. Lahat yung binibigay sa Panginoon sa atin. Anong binibigay sa atin sa Panginoon? Una-una yung hangin. Ika-dalawa, yung alam natin. Alam natin kung tama o hindi. At ika-tatlo, yung binigay niya lahat ng klase. Anong gusto natin kainin? Makain na tayo ng yung klase-klaseng pagkain. Gusto tayo ng pagkain natin rice. Klase-klaseng rice. May mga pa. May mga masipag, may puwako. Gusto tayong kain, may dinurado. Gusto tayo ng rice ng yung mais ng mga pagkain. Bakit may mga pilit? Bakit may mga iba-ibang color sa mga pagkain? Bakit yung sa akin klase-klaseng pagkain? Bakit may mga isda na klase-klaseng mga isda binigay? No? Dahil ang Panginoon ang lahat, ibinigay ko na sa inyo ang lahat. Ang gusto ko lang yung Panginoon, maniwala lang mo sa kuha. Mutuo lang mo, musalig diri ka na ako. Praise the Lord. Yun lang po, sabi ng Panginoon. So yung pagsalig para sa akin, Lord, kailangan talaga akong mamumuhay ng paniwala sa panampalataya. Kailangan pa rin akong magkinabuhi sa pagtuod at kailangan ko pa lang yun sa aking buhay. So, praise the Lord. Salamat po sa mga EJJ po nga magsama mga pastor. Nung nagpunta po tayo sa camp fellowship natin, praise the Lord. No? Salamat po nga. Yung lahat natin, nakikita ko yan sa ating fellowship, yung pagmamahalan sa bawat isa sa atin. At saka nakikita ko yung pagmamahal sa mga kapatid ko, no? Yung mga kapatid ko, palagi akong sinasabihan, palagi akong tinaturo. Minsan magagalit naman ako, gano'n. Palagi naman kayong magsalita. Pero palagi naman nyo akong, dami naman yung mga salita. Dami naman, na mga problema ba ko dito, no? Mayroon bang mga, gano'n, mga sabi, mga sabi, no? No, parang, parang baliwala sa akin ang mga advice na sa akin. Pero nakikita ko na dito sa buhay. Nakikita ko na dito sa lecture sa Living by Faith ang pagkinabuhi o pamumuhay sa panampalataya. Yun lang sa aking buhay. Nakikita ko sa buhay. Mga kapatid sa bawat isa sa atin. Kung naman ang naturo dito, sana naman po, makaintindi po kayo. Pero yung tinuturo ko dito, hindi para sa iyo, para po sa akin. Kasi ang dami, lahat naman dito ay ako naman ang tamaan dito. Ako naman masasaktan. Pero nasasaktan niya, na-explain ko sa aking buhay, yung may kaibahan na, ito pala dapat kong gawin. Ito pala ang dapat gawin as a pastor dito po sa Kinapawan. Ang pagpakumbaba at saka mamumuhay ng may pananampalataya. Praise the Lord, mga kapatid. So, ito sa akin, sabi siya. Yung conclusion ko. Ito naman ang conclusion ko. So, hindi pa itong conclusion ko. May verse pa akong ibigay. Yung, ano nga verse dito? Dito po nga verse. Ikaduhang hari, verse 21-6. Pero, diri ko po to, about kay Ezekiel po ito. May tanong sa akin, tayo po, alam ko naman tayong matanda naman tayo. At alam naman natin na tayo ay mamamatay dahil sinasabi niyo sa Panginoon. Ang sabi sa Panginoon, ikaw dan iba.
sa ano, sabog ka gikuha ug sabog sig ka pauli. Ang sabi niya sa magmatanda ka ug mamatay ka. Tama ba, dili? Yun ang sinasabi po. Sa hari o dos hari, by 20 to 1 to 6, hindi ko lang ito babasahin. Ba't ito kay Ezekiel? Sa kanyang buhay, si Ezekias sa kanyang buhay, si hari yan, parang hari yan si Ezekias. May nangyari sa buhay niya. Nasakit si Siyas. No? Saka si Siyas, nang matanda na si Siyas. No? Nasakit siya. So, sa pagkasakit niya, nakikita siya sa Panginoon. Nakikita siya sa Panginoon. Tapos pagkita niya sa Panginoon, nakikita sa Panginoon si Isaias. At sinabihan niya si Isaias, Isaias, puntahan mo si Kiyas. At sabihin mo siya, mamamatay na siya. So dapat mag-prepare na siya dahil mamamatay na siya. So pinuntahan siya ni Isaias. Pagpunta niya Isaias dyan kay Ezekias, sinabihan niya, Ezekias, ang sinabi sa Panginoon sa akin, mag-prepare ka na dahil mamamatay ka na. At Ezekias, bigla siyang nagatubang sa bungbong at saka sabi, Lord, bakit ganon? Nakikita mo yung ginagawa ko dito sa mundo. Nakikita mo ano ba ang ginagawa ko? Bakit mamamatay na ako, Lord? Maawa ka naman. Saka ang ginawa ni Yas, umiiyak si Yas. Umiiyak. So, makikita natin ang nanggaling sa puso ni Yas. Na nakikita nga, palagi iyak na siya nag-iyak. Hanggat nakikita sa Panginoon, di ba? Sa papakita sa Panginoon, anong araw niyan? Sinabihan niya si Isaias, bumalik ka sa Ezekias at sabihin mo siya, yung naayos na siya, naayos na siya ang mga sakit, wala na siyang sakit, at bigyan ko pa siya 15 years ng buhay niya sa mundo. Dahil, ang sabi pa niya, dahil nakikita ko ang pag-iyak niya at pag-pray niya, ang pagpakitluoy niya sa akin, nakikita sa Panginoon. Nakikita niya. So, anong aral natin yan? Para sa akin, malaking aral sa akin yan. Alam ko matanda na ako. Pero hiningi ko, Lord, maawa naman ako. Maawa ka naman sa akin. Gusto pa akong mabubuhay dito sa mundo. Dahil ang sarap naman ang ginagawa mo dito sa mundo. Ang sarap naman mamumuhay dito sa mundo. Kung alam ko man, Lord, na ako mapapatay na, alam ko mamatay ako. Pero yung komportable na po ako mapapatay, Lord, kung mas okay na ako, pwede na ako mamatay. Pero gusto ko pa mabuhay sa mundo. Gusto ko pa, Lord, nga bigyan mo ako ng taas ng buhay dito sa mundo. Pero kung hiningiin din natin yan, na nga totoong hingi natin sa Diyos, yung si Kiyas, umiyak, nakikita sa Diyos, kung totoong-totoo tayong mamumuhay sa panampalataya, makikita sa Diyos ang ating mga hinihingi siya at maririnig sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Tama ba yan? So yun na kasi. Tayo mga kapatid, mga matanda na tayo, mga pastor, mga matanda. Pero alam ko na may taas pa tayo na buhay dito sa mundo. Dahil tayo ay namumuhay sa pagpanampalataya. At makikita yan natin. Makikita yan sa Panginoon. Sa bawat isa natin. Thank you, Jesus Lord. Yung last verse ko to, yung conclusion ko sa inyo. Sabi ko lang yung conclusion. Ang conclusion ko is sa Hebrewanon 11 verse 6, sabi niya, walay makapahimuot sa Dios kundi pinaagi sa pagtuo kay ang muduol sa Dios
gikinahanglan gayud nga mutuo nga adunay Dios og gantihan niya ang nangita kanako. So, may award po tayo sa inyo. Kung maniwala tayo na ito. So, yung award natin, may award. So, yung buhay natin, ihingi natin yun sa Lord. Lord, yung award namin, bigyan mo kami. No, sa si Lord na lang ang bahala, di ba? Amen ba? Siya lang po ang bahala sa nakakita sa bawat isa natin. Siya po ang nakaalam kung ano ang ating nasa isip natin. Siya po ang nakaalam kung ano ay hiningi natin sa Panginoon. O kung saan atong ipanghayo sa Ginoo. Siya ang nakabalo. Siya ang nakakaalam. Sabi niya, God is more than evil. God is more than evil. Sabi pa, God is love. Hindi mo nagmamahal sa bawat isa sa atin. Dahil minamahal tayo sa Panginoon. Dahil nakikita sa Panginoon ang pamumuhay sa pananampalataya sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, hanggang dito lang po. Hanggang dito lang po. Yung sinasabi, kung hindi tayo masasabi sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. May Diyos na nagbibigay ng gantimpala na nanggaling sa Kanya. Yung nangaral sa makikita sa aral natin mga kapatid. May mga gantimpala na bigyan tayo sa Ginoo. Yun lang po. Sana po maintindihan niyo ako. Sana po mabigyan ng mga aral niyo mabigay yung sinasabi ko. May aral naman sa bawat isa sa atin. Tapos sa akin naman ang laki ng mga aral nito. Kahit hindi naman klaro yung sinagta ko. Pero ang laking aral nito sa aking buhay. Dito lang po. Ay, hindi po ang isa na mag-pray lang po tayo. Pero Father in the Son of Spirit, Father God, thank you Lord. Salamat kay Ginoo. Sa kanunayan imong pagsuporta sa matag usa ka namo. Salamat Lord sa imong pulong Ginoo nga nahimo ka ng pagtulun-an sa matag usa ka namo Ginoo. Salamat o Dios nga ikaw Lord na agad kig-uban sa matag usa ka namo. Sa kasing-kasing namo Lord. Lord, kanunaya gid kami Ginoo. Dasiga kami kanunay. Ug tabuni gid kami Lord sa mong pamili nga dugo. Silyuhi kami sa mong balaang nga espiritu kahon. In the name of Jesus, in Jesus' name, Lord. Hallelujah. Dalaygon kagamhanan ka Ginoo. Wala kami magawa. Wala kami mahimo, Lord, kung wala ka Ginoo. So, ang tanan, Lord, isalig lang gid mo, Lord God. Ug thank you, Lord, sa mga turo mong binigay mo ngayong umaga sa bawat isa. So, kining tanan, Father God, ako ampo di kanimo pasalamatan sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, in Jesus' name, Amen and Amen. Po. Ayan. Salamat po sa Sir Virgilio sa kanya po sinare sa atin na